Breaking news! Pangulong Bongbong Marcos, viral matapos magpatawag ng matataas na opisyal sa Malacanang para sa isang mahalagang anunsyo. Grabe, ganito talaga ka-advance mag-isip si PBBM mga kabayan. Imagine, wala nang sinayang na oras, agad-agad at walang patumpik na sinabi sa mga concerned agencies na ipatupad ang kanyang mabigat na desisyon sa lalong madaling panahon. Grabe, bibilib ka dito mga kababayan dahil first time itong nangyari. Kaya naman, wag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ako at sabay-sabay nating alamin ang mga mainit na balita sa araw na ito. Just in, Pangulong Bongbong Marcos, viral ngayong araw matapos utusan ang LTO o ang Land Transportation Office na mabilis na subaybayan ang mga pagpapalabas ng lahat na nakabinbin na lisensya sa pagmamaneho at mga plaka ng sasakyan upang makamit ang zero backlog sa July 2025. Isang sektorial na pagpupulong sa palasyo sa Malacanang ngayong araw, partikular na binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos ang backlog para sa mga plaka ng motorsiklo na nananatili sa 11.4 milyon mula sa nakaraan pang administrasyon. Bilang tugon dito ng Pangulo, sinabi ng LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza na sa bilang nakagawa na sila ng 1 milyong plates ng motorcycles na nag-iwan ng humigit kumulang 10.3 milyon sa backlog noong 2022. Sinabi ni Mendoza kay Pangulong Marcos na hinarap ng administrasyon ang 11.4 milyong motorcycle plates backlog kasama na ang 2.3 milyong kahilingan sa pagpapalit ng Hulyo 2022. Gayunpaman, sinabi ni Mendoza na nakaisip na sila ng solusyon para matugunan ang problema, kabilang ang pagkasunod-sunod ng humigit kumulang 13.4 milyon na mga nadiling mga plaka. Ipinunto din ni Mendoza na target nilang makamit ang zero backlog para sa motorcycle plates sa July 2025 sa tulong ng mga motorcycle traders na mapipilitang maghigpit sa susunod na 11-day release period. Magandang umaga po, Press Corps. Maraming po salamat sa pagkakataon ko dito. Kaninang umaga nga po, nag-meeting po kami, ako si DOTR Secretary Bautista at Undersecretary Andy Ortega at in-update po natin ang ating Pangulo sa status ng ating license cards at ating mga motor vehicle license plates. Pinakita natin sa ating Pangulo that as far as the supply is concerned ng driver's license cards, dire-diretso tayo hanggang end of the year. We have sufficient driver's license card to support the demand for until end of the year. Humigit kumulang mga 9.7 million cards ang bid out na po yan ng ating DOTR at LTO, so that there is no reason why we will not have enough cards for the entire year. Dahil nga dito, by July 1 of this year, dapat wala na pong backlog. And we can see that on track po tayo dyan. Yung mga nag-expire po ng April 30, nagre-renew na po nila yung kanilang mga cards, no? Pati yung mga last year, tuloy-tuloy po ang kanilang pag-renew ng cards. Yung May 1 to May 30 naman, yung mga last quarter of last year, no? We encourage them na pumunta na po sa inyong LTO at kunin nyo na po. Kung meron po yung paper license, pwede nyo na kunin yung inyong plastic card, no? At yung mga hindi pa nag-renew, you have until May 31 to renew your licenses. Pagdating po ng Hunyo, ito na po yung first quarter of this year, no? At saka yung mag-expire po ng Hunyo, we're giving you the opportunity po na renew na po ang inyong mga lisensya at sapat na po yung ating mga license cards, no? Report rin natin po sa Presidente, no? Meron tayong mga engraver machines na breakdown na, no? Kasi mga 6 to 7 years old na po yung ating mga machines na yan. Pero maganda po ang ating programa with DOTR. We are now bidding out, no? Engraver machines this year to cover up for those that will break down, no? Mas meron pa tayo mga wider bidding out of more machines as we proceed, no, from until next year 2025. So tuloy-tuloy po yan, from the supply of the cards to the engraver machines, no? At soon we will also launch yung ating courier service, parang passport, no?
Kung ayaw nyong kunin pa yung card sa LTO, you can just, meron mo tayong ilulunsad na parang SMS website na you can choose whatever courier you choose from that's accredited by the government. Para sa ganun, parang passport, you can just have your license card delivered to you kung ayaw na kunin. Mas lalo yung may papel na, no? Gusto natin, convenient, yan ang utos sa atin, ng ating sekretariat, ng Pangulo, convenient means, no, sa ating mga publiko para makuha nila yung kanyang lisensya. At saka mas mabuti pa nga kung huwag kayo pumunta sa amin. Baka iba pa kumita. No? So, sa mga plaka naman, we updated the President as far as supply is concerned, we have more than enough. In terms of motor vehicle, ang ating inaayos lang po, the President was very clear on this, we have to be very strict with our dealers. No? Nakikita po dati na some of our plates na i-imbak lang po sa mga dealer, hindi po nang pamimigay sa mga motorista. No? So we agreed, we met with the dealers and we agreed that from the time magbayad po ang isang tao, bumili ng sasakyan, within 11 days, dapat yung plaka, yung ORCR at yung RFID sticker mapasa kanya na. So there's no reason why this will not happen. And to this effect, today we issued around over 100 show cause orders to dealers, no, to explain bakit hindi nila nabigay yung mga plaka sa ating mga motorista. And we will continue to discipline our ranks. No? Kasama rin yung mga LTO na who will not comply with the 5-day requirement. Ang amin naman commitment sa ating mga dealer, pag-submit nyo sa amin ng mga dokumento nyo within 5 days, kailangan ilabas po namin yung plaka, ORCR at RFID. So yan po ang aming inaayos so that by July 1, lahat po ng mga motor vehicles po natin na bumili ng kanilang mga plaka, dapat nasa kanya ng mga plaka niya. Ang bumili ng mga sasakyan, dapat nasa kanila na yung mga plaka po nila. Especially those who bought their vehicles in 2022, 2023, and 2024. There is no reason, no, na hindi dapat nila makuha yung plaka po nila. And so by end of this year, pati po yung mga replacement plates, no, yung mga dating kulay green na plaka na pinapalitan ng black and white plates, kailangan mapalitan na rin namin yan, no? By the end of this year. That's around 1.5 million plates. Kaya ho ng ating planta i-cover yan. So by end of 2024, wala na ho tayong backlog as far as current usage is concerned and as far as replacement plates are concerned for motor vehicles. Ang magkakaproblema lang ho tayo si motorsiklo. Kasi ang motorcycle, ang kahirapan po dyan when the PBBM administration came in, may backlog na po yan ng mga humigit kumulang 11 million. Carry over ho to for the last from 2014 onwards, no. So we're now catching up, doing a catch up on this, no. But we have a program of how to move this forward. By end of 2024, we would have addressed more or less 50% of the backlog. By June 2025, we would have finished the backlog as far as motorcycles are concerned. Ang kagandahan dito, side by side with addressing the backlog, we are addressing the current demand. Para sa ganun, yung mga bumibili po ng motosiklo, ng sasakyan today, yung 11-day period po natin, kailangan masunod po yun. There is no reason why they will not be able to get their plates on time. To this effect, we launched a hotline number na pwede po magsumbong sa atin yung ating mga motorista. Kung pagbilang nila lumalampas ng 11 days, wala pa silang plaka o RCR, they can Viber us, they can text us para maimbestigahan namin kung kaagad yung dealer o tao namin na hindi naglabas ng plaka on time. And we encourage the public to really report to us para masaayos po natin mabuti itong ating sistema ng paglalabas po ng plaka. Yun lang po naman. Maraming salamat po.